Isang pinsan niya, putang ina, self-righteous din. Sabi naman nung pinsan niya, malinis daw ang konsensya niya. Talagang malinis. At saka, malinis daw ang konsensya niya. Malinis talaga. Sa sobrang linis. Putang ina, inubos niyo yung pera eh. Sobrang linis. Nilinis niyo talaga. Nilimas niyo eh. Hayop na yung malinis daw ang konsensya. Wala ka namang konsensya. Romualdez. Paano naging malinis ang konsensya mo? Sige, tingnan natin ito, balitan to. Nanindigan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na hindi siya sangkot sa anumang irregularidad sa infrastructure at flood control funds. Kampante rin daw ang kongresista na masusi at walang kikilingan ang investigasyon ng ombudsman. Para sa update, makakausap po natin si Marian Enriquez. Marian, ano nga ba ang reaksyon ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa issue? Yes, siya. Humarap nga yung abogado ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo sa media ngayong hapon. Kaugnay nga ito doon sa rekomendasyon ng DPWH at ICI ng plunder at iba pang charges kay Romualdez at dating Bicol Party List Representative Zaldico. Again, recommendation pa lang ito. Rekomendasyon. Pinag-uusapan pa lang nila. Hindi pa to nangyayari. Pwede na to basta nasampahan na siya ng kaso sa ombudsman, plunder. Hindi, pinag-uusapan pa lang. Wala ito. Maniwala ka. Kasi sinabi niya ni Bongbong yan last week na hindi, yung pinsan niya, hindi daw damay. Tapos ngayon, paiingayin nila na nire-recommenda na ng ICI. Nire-recommenda pa lang, pinapaingay nyo na. Dinimanda nyo na sana. Tangina, may mga ebidensya na may sinasabi na nga yung mga tao na siya talaga tsaka tanga lang naman ang mag-iisip, isang party list representative ng hindi naman sobrang sikat na party list representative. Itong party list nga na to, hindi naman to yung number 1 na party list Ang nire-representa nga nito, Bicol So, ibig sabihin pa, maniniwala ka na isang party list representative ang may control sa budget ng buong Pilipinas na pati presidente, mas magaling siya. Na pati sa Speaker of the House. Kaya nga may Speaker of the House dahil yan ang pinakamataas dyan. Whatever happens to that Congress, we will blame it doon sa Speaker of the House. Pinagsasasabi nyo. Binasa ni Attorney Fajardo ang pahayag ni Romualdez. Gate ng dating Speaker, voluntaryo siyang sumailalim sa fact-finding process ng Independent Commission for Infrastructure at hindi siya pinilit at nananatili siya sa bansa. Wala ro ni isang sinumpaan at kapanipaniwalang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa anumang irregularidad. Toral, alam ka naman, umamin ka. Meron ba namang demonyo na umamin na masama siya? Oo, sa totoo nga lang, miski gumising ka ng umaga kahit wala kang toothbrush hindi mo aminin na mabantot ang hininga mo Walang kriminal na aamin sa mga kasalanang ginawa niya. Nahuli mo na yan, magdi-deny pa yan. Ganyan ang mga utak kriminal. Nanatili raw na malinis ang konsensya ni Romualdez. Umaasa ang dating speaker na ngayong nasa ombudsman na nga ang rekomendasyon, may tiwala sa makatarungan at masusing pagsusuri ng ombudsman. Malinis daw ang konsensya. Baka nilinis nyo na yung pera ng taong bayan. Wala kayong konsensya, boss. Maniwala kayo. Ang payat-payat mo na, Sobrang dami nung kinulimbat nyong pera, putyang ina, inuusig na kayo ng mga konsensya nyo kahit wala kayong konsensya. Actually, hindi sila inuusig ng konsensya. Hinahunt sila. Hinahunting sila ng mga katarantaduang ginawa nila. Yung basurang ginawa nila, wala na. Hindi na nila maibalik, hindi na nila may tapon ulit sa iba. Kasi nga, putyang ina, sinagad-sagad nila Pwede naman kasi sigurong, may magnanakaw naman talaga, pero pwede ka naman magnakaw lang siguro ng konti dahil lahat naman kayo dyan sa gobyerno, magnanakaw kayo lahat Pwede naman magnakaw siguro ng konti. Putang ina, yung sinobra-sobrahan nyo naman yung nakaw. Sa loob lang ng 3 taon yung ninakaw ng 25 years ni Marcos Sr., putang ina, tinapatan nyo Mas sinobrahan nyo pa nga. Tapos ang matindi, okay naman yung nagnanakaw tapos meron ding resulta. Ang problema talagang ghost. Tinaasan yung mga porsyento ninyo para yung mga kontraktor wala na silang kitain. Sinong gagong magninigosyong walang kikitain? Ikaw, pagawin kita ng bahay ko. Tapos bigyan kita ng budget na 1 million. Pero yung bahay na pinapagawa ko worth 20 million. Gagawin mo? Tayo nang gagawin mo dyan, kukunin mo yung pera, tarantado ka, akin na yung pera, tatakasan na kita.
Bakit? Ginagago mo ko eh. Sinong gagawa ng tulay? Sa kalahati lang nung cost nung ano namin, nung bidding namin. Talagang sinagad-sagad nila. Ang dami nila naghahati-hati, imaginein mo. Mula mo sa district engineer, contractor pa lang may cut na district engineer hanggang sa DPWH, hanggang sa Kongreso, hanggang sa Senado, hanggang sa Speaker of the House, hanggang dyan sa Presidente. Ganun karami yung kaltas. Kaya nga sinasabi ni Inday, hindi ba, na yung budget, natitira na lang dyan, wala na sa kalahati. Mga at least nasa mga 20 to 30% na lang yung natitira. Pucha, anong project magagawa mo? Tapos 70% yung pinaghahati-hatian nila. Sabi ko, sinagad nyo eh. Okay lang man siguro. Sige, i-overprice mo yan ng mga 5 million. May overprice mo ng 5 million. Tapos, hati-hati tayo. 1 million sa akin, tapos yung 4 million paghati-hatian nyo. Yung ganun lang man siguro na nakaw. Baka kahit na papaano hindi namin mararamdaman. Pero yung putsang ina talagang inubos nyo yung pera eh. Sa loob ng isang taon, putang ina yun, yung budget na doble. Tapos walang proyekto. 22 yung, yung classroom. Saan ka naman, di ba? Sobrang kademonyohan talaga. Ganid din yung mga kayang pagkasya niya sa mga bangko nyo. Nang matanong naman kung nasaan ngayon si Congressman Romualdez, ayon kay Attorney Fajardo, nasa Metro Manila raw ito. Narito ang pahayag ni Attorney Ade Fajardo. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity, and again, my conscience remains clear. It is now with the Ombudsman. I trust in the Ombudsman's impartial and thorough review. Ayun, tinan nyo. Sinong humahawak? Sinong hawak ng kaso? Ombudsman. Alam naman natin na napaka-shady, scandalous, nung pagkakatalaga kay Ombudsman dyan. Di na nila may tatago di ba? Si Bongbong, di niya na may iwas. Si Romualdez, di niya na may iwas. Binuhay pa kasi nila si Zaldico, nakakapagsalita pa tuloy. Ito mga sinasabi ni Zaldico ngayon is a dead man's confession. Mamamatay ito. Umaniwala kayo, mamamatay ito. Sa sobrang laki ng iskandalo na ito, hindi nila bubuhayin to. Hindi nila papayagan na ito si Zaldico makauwi rito sa Pilipinas at makapagsalita. Hindi nila yung papayagan. Kaya sobrang delikado niyan. Testin mo sino nag-aasikaso ng mga kaso. Ombudsman. If the Ombudsman believes na wala kang ginawang kasalanan, hindi yan mag-iimbestiga. Because ang trabaho ng Ombudsman is to investigate. How can you be so sure na si Ombudsman Remulla iimbestigahan thoroughly ito si Romualdez? Baka nga wala pang isang buwan mag-rule out na yan na wala kaming nakitang ebidensya that links itong si Romualdez. Gaganon lang yan, tapos na yan. Kaya nga tingnan mo, sabi niya, may tiwala ako sa Ombudsman. Talagang may tiwala kayo naglagay dyan Kahit nanuknukan ang dami ng kaso, minagic nyo para lang mailagay siya dyan So the purpose, kaya inilagay nyo siya dyan, hindi lang para trabahuin si Inday Sara, kung hindi para iiwas sa inyo. Yung mga kaso, hindi kayo makasuhan lahat ng mga plunder. Tingnan nyo, may rekomendasyon ng ICI na kasuhan sa Ombudsman. Tingnan nyo kung gagalaw ang Ombudsman. Tingnan nyo, one of these days, magsasalita ang Ombudsman na I cannot find any link or any evidence linking the speaker. Pero we're still gonna look. Ganyan lang ang gagawin ng mga yan. Wala yan. Maniwala kayo, itong sinasabi nilang keso kakapapakasuhan, inire-recommendang kasuhan, wala yan. Since it is just a recommendation, ibig sabihin it's still up to the Ombudsman if they're gonna file cases against the Sandigan Bayan. Kasi ang trabaho ng Ombudsman parang Department of Justice yan sa normal na korte. Siya ang maghahanap ng probable cause para idemanda ka, habla ka daan sa Sandigan Bayan. Sandigan Bayan ang parang korte na magdidesisyon. Then after Sandigan Bayan, meron pang Supreme Court. So ganyan kasalimuot yung pagdadaanan yan. Do you think itong si Romualdez, ilang taon na lang sila, 2.5 taon?
Kaya nilang patagalin ng pahabain yan hanggang sa makakalimutan na, katulad ni Leila de Lima nakalabas na. Katulad ni Reza na acquit na. Katulad ni Kerwin Espinosa na biglang nakalaya na. Ganyan lang gagawin ng mga yan. Oo, kailangan yan ang ombudsman mag-file ng case kagad sa Sandigan Bayan para ma-issuehan na ito ng mga arrest warrant at makulong ng mga ito. Until then, wala yan. Katarantaduhan yung mga kaso-kaso na yung kunyari. And evaluation. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Oh, yun ha. Yun ang sinasabi niya. Oh, malinis daw ang konsensya ni Satanas. Naging malinis ang konsensya ni Satanas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y